Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikitang nagulat si Zhang Zuan. Nagtaka ito at napasabi sa kanyang isip na siya raw ay namangha sa tanawin at nawala sa ulirat. Ngunit ang naging resulta raw nito ay naabot niya ang level 2 ng mind stage. Ngunit tama lang daw yon dahil siya raw ay isang time traveler na nakaranas na ng buhay at kamatayan. At bukod pa ron siya raw ay nagko-cultivate ng Heavenly Path Divine Technique at mayroong Pure Chi kaya normal lang daw na nag-a-upgrade siya ng ganito kabilis. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa restaurant. At maririnig ang sari-saring boses sa loob ng restaurant mula sa labas. Nagsalita naman si Zhang Zuan sa kanyang isip at sinabing akala niya raw sa casual na restaurant lang siya dadalhin ni Shen Biro. Hindi niya raw inaasahan na dito siya dadalhin ito. Sa kabilang banda nagsalita rin naman si Shen Biro sa kanyang isip at sinabing gusto niya rong makita kung hanggang kailan magpapanggap si Zhang Zuan. At makikita ngang mayroong bumati sa dalawa at pinapapasok sila. At makikita ang dalawa pang satisfied na mga customer na kakagaling lang sa loob na nag-uusap. Sinabi ng isa na ang restaurant daw na ito ay talagang akma sa pangalan nito. Sumagot naman ang isa na walang duda raw na ito ang pinakamagarang restaurant sa buong Hongchan Academy. Ilang sandali pa ay maririnig ang kalabog mula sa isang kamao na itinapik sa lamesa. Nagsalita si Kaohsiung at sinabi kay Changbin na wag raw itong magalit. Sapagkat siya raw ay nagpa-appoint na para sa Enlightenment Will Trial. At ang academy raw ay isa sa ilalim si Zhang Zuan sa isang inspection. At siguradong ito raw ay mapaparusahan. At para naman sa baliw na taong yun sa tulong daw ng beast pet na ipinahiram ni Elder Shang kay Changbin siguradong mabubugbog daw nila si Yao Han bukas. Sumagot naman si Changbin na ang Shattering Lion daw ay beast pet ng kanyang lolo at sa ngayon daw ay hindi ito nakikinig sa kanyang utos. Sumagot naman si Kaohsiung at sinabing depende raw ito. Pag naaliw daw nila ito sa pamamagitan ng masarap na pagkain at inumin siguradong makikinig raw ito kay Changbin. Ilang sandali pa ay dumating na ang order nila Changbin. Nagsalita ang lalaki at sinabi na ang lahat daw ng putahe na kanilang in-order ay nakahanda na. Sumagot naman si Changbin at sinabi sa lalaki na ang beast pet daw na Sky Shattering Lion ay nasa likod, wag daw nito itong kalimutang pagkain ng maayos. Sumagot naman ang lalaki na wala rong problema. Nagsalita naman si Kaohsiung at sinabi kay Changbin na ang Hongchan House daw na kinaroroonan nila ngayon ay makapangyarihan. At ang manager daw ng restaurant na ito na si Mr. Wu ay karaniwang walang malasakit. Ngunit bakit daw napaka-hospitable nito ngayon sa kanila? Sumagot naman si Changbin at sinabing ang Hongchan House daw ay sadyang makapangyarihan dahil ang may-ari nito na si Elder Hong Hao ay napaka-makapangyarihan. At ito raw ay minsan nang nakipagtunggali sa posisyon na principal. Ngunit ito raw ay nag-resign sa kanyang posisyon bilang elder sa hindi malamang dahilan. Dinagdag pa ni Changbin na sila raw ay binibigyan ng hospitalidad dahil si Elder Hong Hao daw ay isang mabuting kaibigan ng kanyang lolo. Ganun pala sagot naman ni Kaohsiung. Maya-maya pa ay may napansin si Kaohsiung. Nagsalita ito at tinanong kung yun daw ba ay si Miss Shen Biro at si Zhang Zuan. Kaya tiningnan ito ni Changbin at siya ay nagulat. Napasabi itong bakit daw kasama ni Miss Shen Biro ang walang silbing yon. Naimbita niya na raw si Miss Shen Biro ng maraming beses ngunit hindi ito pumayag. Hindi raw siya makapaniwalang pumayag ito kay Zhang Zuan. Pupuntahan niya raw ang mga ito. Sinabi naman ni Kaohsiung na hindi na raw kailangang gawin iyon ni Changbin. Mayroon daw siyang magandang idea na hindi lamang magpapalitaw sa tunay na kulay ni Zhang Zuan sa harapan ni Miss Shen Biro, maipapakita rin daw nito ang magandang side ni Changbin. Napatanong naman si Changbin kung ano raw yun. Ilang sandali pa ay makikitang nakakain na si Zhang Zuan at Shen Biro. Masayang tinuran ni Zhang Zuan na busog raw siya. Sa kabilang banda ay para namang pinagsakloban ng langit at lupa si Shen Biro at napasabing si Zhang Zuan ay obsessed lang daw sa pagkain at binabaliwala lang daw siya nito. At tinawag nito ang waiter para sa kanilang bill.
Agad namang lumapit ang lalaki at sinabing 1,280 gold coins daw ang bill nila. Nagulantang naman si Shenbiro nang marinig ito. Bakit napakamahal naman daw sambit nito? Kinuwente na raw niya ang mga in-order nilang pagkain at ito ay hindi hihigit sa 100 gold coins. Sumagot naman ang lalaki na patawad daw ngunit ang isang bote pa lang daw ng Drunk Immortal na ito ay nagkakahalaga na ng 1,200 gold coins. Sumagot naman si Shenbiro na ito ay binigay lang daw sa kanila, ang akala niya raw ay mula ito sa restaurant. Sumagot naman ang lalaki na sa tingin daw ba ni Shenbiro libre ito. Nagtanong daw muna sana ito. At dahil hindi raw ito nagtanong akala raw nila alam ni Shenbiro ang halaga nito. Kaya hindi na sila nagsalita tungkol dito. Na siya namang ikinainis ni Shenbiro. Maya-maya pa ay nagsalita si Shenbiro at sinabi sa lalaki na hindi raw sapat ang pera niya ngayon. Pwede daw bang utangin na lang daw muna ito? At babayaran niya na lang daw ito sa susunod. Nadismaya naman ang lalaki at sinabihan si Shenbiro na wag daw itong umorder ng pagkain na hindi niya kayang ma-afford. At dahil in-order niya raw ito bayaran niya raw ito. At wag daw itong mangarap na makakakain ng libre dito. Ilang sandali pa ay tinapik ni Changbin ang balikat ng lalaki. Nagsalita ito at sinabing napakaingay, ito raw ay hindi disenti at tinawag ang lalaki sa pangalang Mr. Wu. Ikaw pala Changbin, sagot naman ni Mr. Wu. Nagsalita ito at sinabi kay Changbin na ganito raw ang nangyari. Sila raw ay kumain ngunit walang sapat na pera upang bayaran ang bill nila. Walang sapat na pera para bayaran ang bill. Sambit naman ni Changbin. Nagsalita ito at sinabihan si Zhang Zuan na hindi niya raw ibig na lecturean ito ngunit kung wala raw itong pera wag daw itong magkunwaring mapagbigay. Okay lang daw na ipahiya nito ang sarili niya ngunit wag daw nitong damay si Miss Shenbiro. Napaha naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Idinagdag pa ni Changbin na siya raw ay nadismaya sa behavior ni Zhang Zuan. Napasabi naman sa kanyang isip si Changbin na sila raw ay nagkasundo ni Mr. Wu na kumuha ng isang tao na mag-i-serve ng alak na hindi kayang ma-afford ni Zhang Zuan. At pagkatapos daw nun, siya ay lilito upang i-rescue si Miss Changbin mula sa awkward na sitwasyon kung saan si Zhang Zuan ay walang may pakitang pera na pambayad. At sa paraan daw na ito mahuhulog si Miss Shenbiro sa kabaitan niya. Isang bato dalawang ibon. Ilang sandali pa ay tumayo si Shenbiro at tinawag si Changbin. Masaya namang lumingon si Changbin at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay gaya ng inaasahan niya. Ngunit sa kasamaang palad ang nakita niya ay ang isang Shenbiro na nag-aapoy sa galit. Nagsalita ito at tinanong si Changbin kung sino daw ba ang tinutukoy nitong nagkukunwaring mapagbigay. Sumagot naman si Changbin na hindi raw ito ang tinutukoy niya kundi si Zhang Zuan. Kung wala daw itong pera tapos manglilibre pa ito sa iba ginagawa daw nitong tanga ang sarili niya at sinisira daw nito ang prestige ng mga guro. Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabing ang manglilibre daw ay hindi siya kundi si Miss Shenbiro na siya namang ikinagulantang ni Changbin. Napasabi naman si Changbin sa kanyang isip na ililibre daw ni Miss Shenbiro si Zhang Zuan, napaka-imposible daw nito. Inaaya niya raw si Miss Shenbiro araw-araw ngunit hindi raw ito pumapayag tapos ngayon ililibre daw nito si Zhang Zuan. Nagsalita naman si Shenbiro at sinabi kay Changbin na hindi raw ba siya ay nagkukunwaring mapagbigay. At ginagawa niyang tanga ang sarili niya. Tanong nito kay Changbin. Nauutol namang sumagot si Changbin at sinabing hindi niya raw ito sinasadya. Binulungan naman ni Kaohsiung si Changbin at sinabing bayaran daw nito ang bill. At inilapag na nga ni Changbin ang isang supot ng gold coins at sinabing ang ibig niya rong sabihin siya na raw ang magbabayad ng bill. At masaya nitong sinabi sa kanyang isip na ano raw ba ang pakiramdam ni Miss Shenbiro ngayong kaharap nito ang isang mapagbigay na tao. Ito raw ba ay nahulog na sa kanya. Sa kabilang banda, galit namang sinabi ni Shenbiro na hindi niya raw ito kailangan. Siya raw ang magbabayad sa bill niya upang hindi raw masabi ng iba na siya ay nagkukunwaring mapagbigay.
Iniabot nito ang isang kwentas at sinabing ang jade pendant daw na ito ay nagkakahalaga ng at least 5,000 gold coins. Ito raw ay iiwan niya kay Mr. Wu. Napasambit na lang si Xiang Bin sa pangalan ni Shen Biro nang makita ito. Idinagdag pa ni Shen Biro na babalikan niya raw ito pag nakakuha na siya ng sapat na pera. Nagsalita naman si Xiang Bin at sinabi kay Kaohsiung na si Miss Shen Biro raw ay umaasta sa hindi nila inaasahang paraan ano raw ba ang gagawin niya. Ngunit hindi makasagot si Kaohsiung. Ilang sandali pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabi kay Shen Biro na hindi niya na raw kailangang isang napakahalagang bagay na ito rito. Dahil ang pagkain daw na yon ay hindi naman ganon kamahal. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na magbibigay raw ng pera si Shen Biro, gusto raw ba nitong maskam? Nagtaka naman si Mr. Wu nang marinig ito. Galit na galit nitong sinabi na ang Hongchan House daw ay honest sa kanilang mga customer. Ngunit tinawag daw ito ni Zhang Zuan na scam. Kung hindi niya raw ito liliwanagan kalimutan na raw nila na makakaalis pa sila rito. Natuwa naman ang dalawa sa narinig nila. Sinabi ni Xiang Bin na umaksyon na daw si Mr. Wu at sinabi naman ni Kaohsiung na lagot daw si Zhang Zuan. Makikita namang maging si Shen Biro ay nagulat din sa sinabi ni Zhang Zuan. Napasabi ito sa kanyang isip na ang Hongchan House daw ay napakamakapangyarihan ngunit nagawa raw itong pagbintangan ni Zhang Zuan. Gusto raw ba nitong mapahamak? Nagsalita naman si Zhang Zuan at sinabing dahil hiningi raw ito ni Mr. Wu formal niya raw itong isasaad. Isinalaysay ni Zhang Zuan na ang Violet Savage Bear Meat na ito ay kadalasang inihahanda sa pamamagitan ng pagbabad ng bear sa violet flower sa loob ng 3 araw. Gayunpaman ito ay pinirito na ni Mr. Wu kahit ito ay kalahating araw pa lang na nakababad. Bagaman ang texture nito ay halos kapareha lang ang medical properties daw ng violet flower ay hindi pa raw nagso-soak in kaya ito raw ay walang bisa kahit gaano pa man karami ang makain ng isang tao rito. Samantala, nagtataka naman ang mga tao sa paligid kung ano raw ba ang nangyayari. Sinabi naman ng isa na hindi niya raw alam ngunit mayroon daw nagsabi na si Mr. Wu ay isang scammer. Dinagdag naman ni Zhang Zuan na tungkol naman daw dito sa Hangho Mandarin Fish, ini-advertise daw nila ito bilang wild mandarin na isda ngunit ang totoo ito raw ay hindi wild. Dahil ang palikpik daw nito ay napakaliit. Napasabi naman si Mr. Wu sa kanyang isip na pasekreto niya rong binago ito nang hindi alam ng kanyang boss. At maging ang mga professional chef daw ay hindi matukoy ang kaibahan nito. Paano raw ba ito nalaman ni Zhang Zuan? Nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na ito raw ay isang nonsense. Ang mga pagkain daw na ito ay ang mismong pagkain na kanilang ina-advertise. At tinanong nito si Zhang Zuan kung nasaan ang kanyang patunay. Sinabi naman ni Mr. Wu na hindi niya raw ito maaaring aminin dahil ang Hongchan House daw at siya ay mawawasak. Patunay. Sambit naman ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay kinuha ni Zhang Zuan ang alak at sinabing talaga raw ba na ang laman ng bote na ito ay immortal. At ibinuhos niya ito sa sahig. Kinabahan naman si Mr. Wu nang makita ito. Kumuha ito ng lighter at sinabing siguro nga ito ay nagkakahalaga ng 1,200 gold coins. Gayunpaman, at makikita ngang itinapon ni Zhang Zuan ang nakasinding lighter sa alak na ibinuhos niya. At ang apoy ay sumiklab. Napatakip naman ng ilong ang mga tao at napasabing bakit ang baho daw nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay green crag liquor na may katulad na amoy. Ang drunk immortal daw ay nakakabuti sa katawan samantalang ito ay hindi. At ang amoy na ito raw ang katunayan. Na siya namang naging dahilan upang sumiklab sa galit ang mga tao. Sinabi ng isa na 3 taon na raw siyang umiinom ng alak na ito mga manloloko. At sumigaw naman ng refund ang iba, ibalik daw ang pera nila. Napasabi naman si Mr. Wu sa kanyang isip na paano raw ito nangyari. Hindi raw ba't walang silbi ang taong ito? Paano raw nito nalaman na ang drunk immortal ay fake? Ito raw ba ay isang gourmet? At nangamba ito na pag nalaman daw ito ni Elder Hong Hao malamang siya raw ay
Sa kabilang banda napatanong naman si Xiang Bin kay Kaohsiung kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Kaohsiung na wala daw siyang idea. Sa kabilang banda nag-aapoy naman sa galit si Mr. Wu at sinabing ang dalawang ito raw ang dahilan. Nagtanong naman si Xiang Bin kay Mr. Wu kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Mr. Wu na ang kapal daw ng mukha nito na magtanong pa kung ano ang nangyayari. Galit nitong tinitigan ang dalawa at sinabing umalis na raw ang mga ito at wag na raw magpakita ang mga ito sa kanya kahit kailan. Sumagot naman si Xiang Bin kay Mr. Wu at sinabing nababaliw na raw ba ito. Sinabi naman ni Kaohsiung kay Xiang Bin na mas mabuti pa raw na umalis na sila rito. Masaya namang sinabi ni Zhang Zuan kay Shen Biro na mukhang hindi na raw nito kailangang magbayad ng bill. Umalis na raw sila rito. Sumagot naman si Shen Biro ng okay. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na si Zhang Zuan daw ay nakakamangha. Nakita raw nito ang mga depekto ng mga pagkain. Hindi raw ito magaling sa academy. Ito raw ba ay dahil devoted ito na maging isang gourmet. Ito raw ay hindi pangkaraniwan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang sarili na hindi raw siya makapaniwala na mayroong ganitong function ang Library of the Heavenly Path. Hanggat malasahan niya lang daw ang mga pagkain malalaman niya na raw ang mga depekto nito. Napaka-astig daw nito. Maya-maya pa ay makikitang lumabas na ang dalawa. Napasabi naman si Shen Biro ang Zuan na hintayin daw siya nito. At sinabi kay Zhang Zuan na salamat daw sa tulong nito. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang daw yon. Nagsalita ulit si Shen Biro at sinabi kay Zhang Zuan na nalutas daw nito ang problema sa pagkain ngayon kaya naman hindi raw ito maituturing na libre niya. Kaya ililibre niya na lang daw ulit si Zhang Zuan sa susunod. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na mas mabuti pa raw na hindi na dahil pinapahalagahan niya pa raw ang buhay niya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na marahil nakakaaliw daw na kumain kasama ang isang magandang babae ngunit mahihirapan naman daw siyang mag-isip ng mga ideas kung paano handle ang mga lalaking naghahabol kay Shen Biro at wala raw siyang oras para doon. Sa kabilang banda napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na bakit pakiramdam niya raw nagmamakaawa siya na ayaing lumabas si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Shen Biro na kung wala na raw itong sasabihin aalis na raw siya dahil marami pa siyang aasikasuhin. Subalit bigla na lang mayroong tumawag sa pangalan ni Zhang Zuan at pinahihinto ito. Ito pala ay si Xiang Bin at galit na galit nitong sinabi kay Zhang Zuan na wag daw nitong iisiping tumakbo. Nagsalita naman si Shen Biro at sinabi kay Xiang Bin na ano raw ba ang gagawin nito. Sumagot naman si Xiang Bin at nakiusap kay Shen Biro na wag daw itong makialam dahil ito raw ay personal na alitan nila ni Zhang Zuan. At isinigaw ni Xiang Bin kay Zhang Zuan na kung ito raw ay tunay na lalaki wag daw itong magtago sa likod ng babae at makipagduelo ito sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na ano naman daw kung siya ay nagtatago sa likod ng babae. Ito raw ay parte ng kanyang kapabilidad. At kung kaya daw ni Xiang Bin maghanap din daw ito ng babaeng pagtataguan niya. Hindi naman makapaniwala si Xiang Bin sa kanyang narinig. Si Zhang Zuan daw ay hindi umaastang normal na lalaki, napakawalang hiya raw nito. Hindi raw ba ito nahihiyang magtago sa likod ng babae? Maya-maya pa ay nagpaalam si Zhang Zuan kay Shen Biro at sinabing siya na raw ang bahala sa dalawang ito. Aalis na raw siya dahil marami pa siyang gagawin. Na siya namang ikinagulat ni Shen Biro. At hindi ito makapaniwala kay Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bilang isang time traveler napanood niya na raw ang lahat ng ito. Ano raw ba ang dapat niyang ikahiya? Hinding-hindi raw siya mag-aaksaya ng oras upang lutisin ang isang problema kung mayroon namang maaaring lumutas nito para sa kanya. Sa kabilang banda ay galit namang isinigaw ni Xiang Bin ang pangalan ni Zhang Zuan at nangakong papatayin niya raw ito ngayon. At tinawag nito ang Sky-Shattering Lion. At makikita naman ang isang lion beast na lumabas mula sa isang sulok.
Ipinadyak nito ang kanyang paa sa sahig at nag-roar ito ng malakas. At ito ay pumwesto sa likod ni Xiang Bin. Sinabi naman ni Xiang Bin sa Lion Beast na kapag pinatay raw nito si Zhang Zuan, bibigyan niya raw ito ng masasarap na mga delicacies araw-araw. Ibibigay niya rin daw dito ang acupoint soothing pill na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Napasabi naman si Shen Biro kay Xiang Bin na ano raw ba ang gagawin nito. Ang pagpatay raw sa kasamahan nilang guro ay isang malaking krimen. Sumagot naman si Xiang Bin na si Zhang Zuan raw ang may gustong patayin siya at ang Sky Shattering Lion daw ay naghiganti lang daw upang protektahan siya. Ang ginagawa niya raw ay isa lamang self-defense. Ano raw ba ang masasabi ng iba dito? At sinabi ni Xiang Bin sa Lion Beast na ano pa raw ba ang hinihintay nito, patayin na raw nito si Zhang Zuan. At makikitang ang sumusugod na ang Lion Beast papunta kay Zhang Zuan. At makikita naman ang bakas ng pangamba sa mukha ni Shen Biro para kay Zhang Zuan.